So, hello guys. So, ngayon, mag-tutorial ako tungkol sa lines, 'di ba? Ka-insert pala na ito. Sorry. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung ano yung mga principle ng line, kung paano gamitin yung line, 'di ba? Ngayon, ito yung line, 'di ba? Ito yung line. Pwede mo yung pindutin para makagawa ka ng line, 'di ba? Mga line muna tayo ngayon na wala pa dyan muna yung mga circles, 'di ba? Tapos, yung pangalawang way, actually dalawa kasing way yan kung paano natin bubuksan yung line. Una is itong nasa toolbar natin, yung nasa ribbon bar, di ba? Pipindutin mo lang yan, makakadrawing ka na ng line. Pangalawa naman, magta-type ka dito sa command line, ita-type mo lang L, di ba? L. Tapos pindutin mo lang yung line, or kahit i-enter mo na lang, kahit di mo na yun pindutin, di ba? Ganito, tapos enter, di ba? Makagawa ka na ng line. Pero, how how do we draw a proper figure using line, di ba? Pag gagawa kasi tayo ng plano or gagawa tayo ng halimbawa mga activity lang sa AutoCAD, di ba? Pa-practice mo sarili mo. Actually kasi yung AutoCAD, tatlo ang coordinate system na gamit niya, di ba? Tatlong coordinate system. Ibig sabihin, yun yung pagbabasihan ng AutoCAD para makagawa ka ng line. Unang-una is absolute coordinate system. Pangalawa naman is relative coordinate system. And yung last is polar coordinate system. Ang madalas kong gamitin and ang madalas nyung gamitin ng mga beginners and kahit ngayong mga professionals is yung nahuli, which is yung polar coordinate system. So, ano ba yung polar coordinate system? Ano ba pagpaparasabi mong polar coordinate system? Ano manan? Ngani. So, let me explain. Nag-prepare ako dito ng PDF. Ngayon, kung makikita mo to, meron ditong, di ba, recall from your geometry, the Cartesian coordinate system. Alam nyo yan, di ba? Pero, imbis na x-axis tapos y-axis, yung nakalagay dito sa mga gilid, ang nakalagay is mga angle, di ba? It kinda resembles the Cartesian coordinate system, pero imbis na x-axis dito, y-axis dito, negative x-axis dito, negative y-axis dito, ang nakasulat dito yung mga angle. Ngayon, ang tatandaan nyo lang sa polar coordinate system is yung 0 degrees kapag gagawa ka ng line, kapag ang itatype mo 0 degrees, ang orientation ng line, ang diretsyon ng line ay pa-east. Okay? Tapos ito namang 90, kung ang itatype mong angle sa 9 ay 90, ang galaw po ng line o ang makikreate na line ng AutoCAD is pataas. 'Di ba? Ganun lang. Same din dito sa 180. Kapag 180 ang nilagay mo doon sa angle, ang magiging ang magiging line, yung mafo-form ng line is 180 degrees to the left. Pa-left naman siya. And sa 270, alam nyo naman, napababa na. 'Di ba? So, ide-demonstrate ko sa inyo kung paano. 'Di ba? Meron tayong halimbawa, command L tayo, command na lang. So, ako kasi I usually memorize ni command. I-memorize na lang ng mga command para hindi na kayo magparahanap-hanap dito sa ribbon bar, di ba? So, command L, di ba? Sa polar coordinate system, hindi yan kagaya ng dalawang coordinate system na nabanggit ko. Kaya ginagamit ang polar coordinate system dahil gamit na gamit siya kasi kahit saan pwede ka pumindot ng point. Halimbawa dito pwede, 'di ba? Halimbawa dito pwede, 'di ba? Ganyan lang. Kaya madalas gamitin ang polar coordinate system. Hindi ka na pupunta doon sa pinaka-origin or pinaka-center ng AutoCAD. Kahit saang point pwede. Kaya nga, ang gamit ko madalas is itong polar coordinate system. Mas madali ito. Ngayon, para hindi kayo malito, dapat pinundo na ako sa pagsatsadi, muwan, arukadiyagi bawanta. Specify first point. Kahit saan ka pumindot, di ba? Halimbawa, gagawa tayo ng rectangle,
na may 90 degrees, na may 90 units na haba and 50 units na width, 'di ba? 90 yung length, 50 yung width, 'di ba? Meron na tayong first point. Paano nga ulit tayo nagka-first point? Command L, pindot ka kahit saan. Yan ang advantage ng polar coordinate system. Ngayon, ito na ang medyo confusing. Kapag magta-type ka, ang lagi mong uunahin is yung at. Di ba? Alam mo yung at dyan sa keyboard mo? Shift, tapos 2. Di ba? At. Yan mismo. Di ba? Nakikita mo na yung interface ng AutoCAD. Yan mismo. Ngayon, sabi nga natin, gagawa tayo ng rectangle na may 90 units na haba and 50 units na width. 'Di ba? 90 yung length, 50 yung width. Kaya ita-type natin 90. 'Di ba? 90, it is the length of the line. Tandaan mo, ang unang number dito sa AutoCAD, yan po yung length. 'Di ba? And sunod, ang ita-type naman natin is yung arrow to the left. Parang arrow kasi yung hitsura 'di ba? Sa keyboard ko, siya ay shift tapos comma. Shift plus comma para ma-type mo yung arrow, 'di ba? Na-type ko na yung arrow, 'di ba? Ngayon, ang ita-type mo ay 0 degrees. Para yung ma-form niyang line ay pa-right, 'di ba? Pa-east. 'Di ba naalala niyo kasi dito sa drawing dito? Kapag 0 ang tinype mo pa east, 'di ba? And since gagawa tayo ng line na pa east, kailangan 0 yung i-type mo dito, 'di ba? So ayan, i-zoom in nga lang natin. Zoom in lang natin. 'Di ba? Meron na tayong 90 units na line. Ngayon, ang susunod naman is yung 50 units. 50 units ha. Specify mo tong first point. Ito na yung magiging first point mo ha. Pag na-exit mo, yun na yung magiging first point mo. Ngayon, ang gagawin naman natin is 50 yung width, di ba? So, at, laging una yung at 50. Tapos, specify mo lang, pindutin mo lang yung shift tapos arrow to the left. I-specify mo yung angle. Since natutunan natin kanina na yung 90 is pataas, and yung gagawin natin is pataas, i-type natin 90. Diba? Tapos enter. O ngayon, 180 naman, diba? Kasi pa left, diba? Kung nakikita mo dito, pa left siya, diba? So, ayan, 180. Ngayon, ano nga ulit yung length? 90. Diba 90 yung length? So, at 90, shift, comma, 180. Yun, tapos enter. Ito kahit i-close mo na lang to, kasi 50 lang naman yung haba, di ba? Kahit pindutin mo na lang yan. Pero kung gusto mo ma-practice talaga sarili mo, since yung 270 baga ipinakita ko pababa, di ba? So, at 50, shift, comma, 270. Di ba? Tapos i-enter mo na lang. Ayan, nakagawa na tayo ng rectangle. Di ba? Nakagawa na tayo ng rectangle. Gusto mo isa pang example para mas maintindihan natin yung polar coordinate system? Sige. Gawa ulit tayo pero triangle. 'Di ba? If you recall from your geometry class, 'di ba? If you recall from your geometry nung high school kayo, 'di ba? Posible high school kasi tinuro yung high school, tapos trigonometry, 'di ba? Actually trigonometry to kasi triangle. Gagawa tayo ng equilateral triangle na may measure na may habang 60 units yung kada side. Ngayon, pag sinabi nating equilateral triangle, equal po yung tatlong sides. Equal po yung tatlong sides. Kapag equilateral ang triangle, malamang equiangular din yan. So, kapag equilateral ang triangle, tsaka equiangular siya, ang angle po ng triangle doon sa loob is lahat siya 60 degrees. 'Di ba? Naalala niyo yung geometry ninyo, yung trigonometry ninyo. Sige, gawa na tayo. Unang-una, gagawa muna tayo ng horizontal line. 'Di ba? Ang sabi natin, gagawa tayo ng
triangle, equilateral triangle na may 60 units ang haba nung kada sides, di ba? So, ang itatype natin at 60, tapos shift, comma, 0. So, ayan na. Nagagawa na tayo ng unang line. Paano natin gagawin yung pangalawang line? Ang hirap, di ba? So, tandaan mo may guide naman na pinapalabas yung AutoCAD, di ba? Pero ang concern natin is paano to mangyayari? Paano yan? Di ba? If you recall from the concept of your angles, nung elementary kayo or high school kayo, di ba para makuha mo yung angle dito, ima-minus mo lang yung 180 sa 60, di ba? So, salpakunta natin calculator ta. Ari sa di magayon. Adi na sa na ginagamit ko 570 ES, di ba? So, para makuha natin yung angle nung nasa taas, kailangan natin mag-calculate ng unti. So, 180 minus 60. So, ang sagot 120. So, kung pro ka na sa geometry or trigonometry, alam mo na 120 yung ilalagay dito. Di ba? So, at 60, tapos shift, comma, 120. Di ba? Paano tong sa last part? Yung last part, simple na lang. Kahit pindutin mo na lang yan. Pero, paano natin siya gagawin? By using the polar coordinate system. If you recall, di ba? If you recall from your geometry na rin, so 0, 90, 180, 270. So, gagawa ka ng line somewhere between 180 and 270. Paano yan? Di ba? Gagawa ka ng line pababa dito. Southwest. Paano yan? Di ba? Simple lang. Parang ginawa mo lang dito sa naunang line, pero ang gagamitin mo naman is 180 plus 60. Bakit plus? Kasi from 180, mag-a-add ka ng 60 para ma-close mo yung triangle. Di ba? So, at 60, tapos shift, comma, ilan yan? Nakalimutan ko agad. Ay, hindi ko pala kasi na-compute. So, 240. 240. Diba? Nakagawa na tayo ng triangle. Diba? So, i-exit na natin. Ngayon, may prepare ako ditong activity. Parang refresher nga yan. O, paano natin ito gagawin? Diba? Ang complicated naman ng design. Diba? So, ano yung design niya? Parang pick-up truck, no? Pero wala lang gulong. Di ba? Wala nga lang bintana, wala nga lang pintuan ng driver. Saan papasok yung driver, di ba? So, ganun lang, di ba? So, pag-aralan muna natin tong figure. Ang unang step palagi ay recommend na dapat yung unahin mo yung mga madadaling i-plot sa AutoCAD. Alangan mo na mag-start ka dito sa may 89.86 na distance, ang hirap niyan, di ba? Ang hirap niyan. So, kung gusto mo kung saan mo trip, pwede man. So, bala na ka. Pero ako, magsisimula ako dito sa baba. So, actually, galing lang naman yan dito sa may AutoCAD. Galing lang naman yan dito. Pero, for the purpose of this video, so, tuturuan ko na lang kayo. Dapat ako choice. So, Command L, diba? Specify first point. Yan. Dawasari ka. Amoy na advantage ka polar coordinate system. Dawasari ka magpindot sa point. Di na ka mauuda. Basta ako ka AutoCAD window. Ngani, anong sabi dito? X ko na nga to. Anong sabi dito? Mayroon daw length na 422.02. O ngayon, since alam na natin yung orientation ng bawat line, di ba? Alam mo na yung polar coordinate system, i-type na natin at 422.02, tapos shift, comma, para ma-type mo yung arrow, 0. Ayan, di ba? Ang haba. So, i-zoom extend na lang natin, i-zoom out. Yan, ang haba, di ba? Ngayon, anong sunod dito? May line na pataas na 33.6. So, tandaan mo, kanya-kanyang diskarte ito kahit saan ka pwede mag-start. Pero ako, doon na ako mag-start sa madali. Tako mo, mansa na nga ni. So, line, dito, first point. Pindutin mo yung pinakasaktong point
kailangan ma-on mo yung OSNAP and dapat makita mo na square yung shape niya para perpendicular talaga. So, ganun lang. Ano nga yun? 33.6. Since pataas, shift, comma, para ma-type mo yung arrow, 90. 'Di ba? So, napansin nyo kanina parang nakalimutan ko yung at. Pwede naman yun. Pero, para sigurado, i-type mo na lang yung may at. So, pwede rin naman. Ika na bala. Kung ano gusto mo, pasakita mo sa dire mo o dire, bala na ka. So, kung ako sa'yo, papadaliin ko na lang. So, pwede ka namang mag-type ng walang at or pwede namang meron. Ikaw na bahala. So, ang susunod naman is itong line na to, yung pangatlo, yung may mas maikli, di ba? Meron tayong 237.4 na length at 237.4. Since pa left naman na yung gagawin natin na line, edi 180 yung gawin natin. I-type natin, di ba? And sunod naman, itong may 80.04, di ba? Yan naman yung sunod. And since pataas ulit siya, ang orientation dapat ng angle is 90. 'Di ba? So, siguro nalito kayo doon ha. At, ilan nga yun? Ako na tuloy yung nalito. At 80.04, tapos arrow, 90. 'Di ba? So, malapit na tayo matapos actually. Malapit na tayo matapos. Sunod naman itong 121.07 at 121.07. Since pa left naman yung gagawin natin, edi 180 yung angle, di ba? I hope naiintindihan nyo na yung polar coordinate system. Ngayon, paano natin gagawin to? Itong may 135 degrees, di ba? O ano, paano ba yan? Paano ba yan? Di ba? So, kung mapapansin mo kanina, di ba yung 360, kung maaalala mo, is essentially yun yung 0 degrees. Di ba? Yun yung 0 degrees. Buksan nga natin, bakit ko kasi yung sinarado? Itong polar coordinate system. Di ba? Itong 0 degrees, actually 360 degrees yan. So, para makuha mo yung line na ito, i-minus mo lang yung 135 ay yung 360 sa 135. Ganon yun. So, magmamat na naman tayo, di ba? Magkakalkula na naman tayo. 360 minus, ilan nga yung angle nun? 135. Di ba? Ang sagot is 225. So, ang gagawin natin, itatype natin yung length na may angle na 225. So, ilan nga yung length? 89.86. 89.86. Tapos arrow, ilan nga yung na-compute natin? 225. Diba? Tapos last, daw, pindutin mo na sana yan. Tapos na ka. Diba? So, ganun lang naman ang concept nung line. So, pasensya na kung medyo mahaba yung video. Pero, sa susunod, try ko naman na iklian. Diba? Ang hilig ko kasi talaga mag-emphasize, diba? Ito na yung nabuo nating truck na walang gulong. This is a pickup truck, pero walang gulong, diba? Wala pang pintuan, wala pang bintana. Siyempre, basic pa lang naman pinag-aaralan natin. So, basic pa lang talaga yung example. So, yun lang. Kamu na bala sa buhay ninyo. So, ganun lang naman yung polar coordinate system. So, I hope may natutunan kayo. So, bye!